yan sa riding. Yan eh. Tawag dito, may nakakasalita kayo eh. Ang tingin niya gandang gabi. June 11. Oo, Leonard. Oo, pero so thank you ha. Bangag kasi si Diwata. Oo. Ang masama nga eh si Tori ang bagong PMP. Sino kaya Oo nga. Sino kaya susunod na bibiktimahin? Tama ka. Alam ko naman talaga, di ba? Kahit naman i-announce, alam natin yan na ang magiging PMP siya na. Sino ba ang laging inuutusan, di ba? At sino ba yung laging sumusunod, di ba? Kasi na, walang ngipin ako sa baba. Tapos, alam naman natin na kahit anong utos, sumusunod. So, para nasa kanya yung batas. Sino pa ba, di ba? Ang masaklat nito, yung mga ahead sa kanya na talagang nagsisilbi ng tama at naayon sa batas. Yun yung naungasan niya. So, para sa akin lang, hindi maganda yung moves na gano'n. So, kumbaga parang hindi natin alam kung ano yung mga susunod na plano ng mga ibang mga general, diba? Yan ang bantayan natin. Na kung tutusin, napakaraming magagaling na pwedeng maging PMP. Alam niyo ba nung time ni Pangulong Duterte? Hindi siya nakikialam. Yes. Hindi siya nakikialam. Oo, may mga bagong PMP. Pero yun naaayon. Ay, dali, ando na pala. Ay. Alak na. Dali. Nasaan na? Ay, ano si Atty. Topacio? Ayan na si Atty. Topacio. Wait lang. Ayan na si Atty. Topacio. Case nakalusot na torne ah. Oo, kaya eh. Kaya. Wait lang ha. Wait lang, ayan na. Wait lang. Ay! Sunod tayo. Attorney, dito na po tayo. Ano naman, nanay? Typical nanay siya. Sir, alalay pa. Attorney, may mga Oh my God. Dali. Salamat po. Dito po tayo. Ang dami na Asiksek yan. Hello po. Camera ko. Boss! Kuya! Sir, bababa ng umpang mahal po. Bababa ng mahal. Okay po. Cellphone, konti lang. Ngayon na siya ay lalabagtan sa Manila. Siyempre po, kami naman po nasa defense niya ay handa naman po kami na siya ay depensahan. Kapagkat bagamat doon po, 2 taon na siya ay sa dili, sa proteste, hindi naman po kami nagpapahinga rito. Sapagkat, katulad nga ng sinasabi ko sa iba, a seasoned lawyer, ako naman ay tumanda na sa law practice, we always prepare for any contingency. So habang nandun siya, inisip na rin namin na baka noong mga panahon na hindi pa namin malaman kung ano kahihinatnan noong request for extradition, nagkahanda naman po kami. Hindi po kami tumitigo dito ng paghahanda sa kanyang mga depensa. Lalong-lalo na po ngayon na halos lahat po o pwede natin sabihin lahat na ng mga testimonya laban sa kanya ay dinawi na ng mga gumawa ng mga testimonya yun at sinasabi sila ay tinapon, sinaktan, binigyan ng mga abogado na hindi naman na gusto, matibay naman po ang aming depensa.
at kung siya po ay haharap na sa Attorney, ano pong reaksyon ng mother po niya matapos po makitang nakaposas pa po, naka-shave yung paa ni Representative Pwede? Eh siyempre po, kahit naman sinong ina, mababasag po, madudurog ang puso. At yun nga po ang kanyang dinaing, bakit daw ginaganon ang kanyang anak. Samantalang sa ilalim naman ng ating saligang batas ay presumed innocent na parang hinihiya. Pinapakita na nakakahiya. Hindi lang boses kasi, kanina manakis, pati paa, na para naman tatakas yung kanyang mga anak. Talaga namang may presumption of innocence. Eh ito po ay kasama po sa pattern of harassment and persecution na sinasagawa po ng kasalukuyang administrasyon laban sa mga Teves. At hindi lang sa mga Teves, sa ilan sa kanilang mga kalaban sa politika at tulad ni Atty. Harry Roque. Marami po Si Pangulong Duterte ka po mismo ay ginawa rin yun Mukhang tuwan-tuwa itong administrasyon na to na sila ay nanginginak na may puwersa na dalhin kung saan-saan ng mga tao at parang tuwan-tuwa pa sila. Baka hindi sila akala, baka hindi nila alam naiinis po ang taong bayan sa ginagawa nila kaya below sea level na ang kanilang approval rating ngayon. At simula po ba nung i-arrest ko din po si Representative, nagkaroon na po ba kayo ng ugnayan o mag-interview ng kanyang kaanak na makausap ito? Very, very briefly lang po. Right after he was arrested, nagkausap po kami at may mga pinag-usapan po kami confidential. Ang sabi lang niya ay ikaw nang bahala pagdating po dyan sa Pilipinas. At kami naman po, sinubukan namin pong lahat. Kami nga po ay nalulungkot sapagkat ginrant po yung writ of habeas corpus ng hukuman ng Timor-Leste. Bukod pa po doon sa sinabi hindi pa siya dapat i-extradite sapagkat magkakaroon ng panganib sa kanyang buhay at siya ay maaaring sa ilalim sa tinatawag na cruel and inhuman punishment ay ginawa pa rin ito ng Executive Department ng Timor-Leste. Ngunit nandiyan na po yan, narito na po kami upang saluhin po siya at bigyan po siya ng the best defense. So sabi nyo, part ng harassment ng administrasyon sa Opo. Congressman. Anong gain ng administrasyon? Bakit siya isa-subject to harassment? Anong reason? Well, unang-una, meron ngang alita noon, di ba? Yung tungkol sa mga ibang bagay. At ngayon po, na kahiya-hiya po ang pagkatalo sa eleksyon itong administrasyon at napakababa nga ng approval rating ni Pangulong Marcos, kinakailangan po nila ng mga trophy. Ano pa yung trophy niyan? Ito, unang-una. Ito nga po si Congressman Teves na ibibida nila na napabalik namin. Bagamat questionable po ang paraan ng pagkabalik. Siguro, isusunod na po nila si Atty. Harry Roque para ma-distract ang mga taong bayan sa mga patong-patong na kapalpakan katulad ng napakataas ng self-rated hunger, self-rated poverty at sa mga infrastrukturang hindi pinag-iisipan katulad sa EDSA. Ay, alam niyo yung San Juanico Bridge at yung EDSA na 5.9 billion ba at almost 9 billion. Yan po last 2 minutes Bakit ngayon lang gagawin? Bago, hindi pa pinag-isipan. It will cause a lot of misery to our people. Nabubulok yung mga kalakal. Hindi makarating yung mga gasolina doon po dahil sa San Juanico Bridge. Ito naman, katakotakot na trapiko. Pagdating ng June 16 dito sa EDSA, ito po ang pagtakip nila sa lack of achievement nila. I don't need any assurance. Ang assurance ko po ay nasa batas. Nasa batas na the moment he lands in Philippine territory ay entitled siya sa council. Yan ay nasa saligang batas. Kaya lang, kaninang umaga pa po kami nakapag-ugnayan sa tatlong ahensya ng gobyerno. Yung NBI, DOJ, at sa kanang Bureau of Immigration. Tinatanong namin anong oras sa kanilalapag at paano namin makakiusap ang aming kliyente. Waling, deadline. Ito pala yan. Sabi naman po, ang kasama naman pala niya ay si dating judge at ngayong NBI Director Jaime Santiago na alam po naman niya ang mga karapatan ng isang taong akusado sa krimen na aside from the presumption of innocence, the right to remain silent against self-incrimination and the right to counsel. Alam niyo po ang karapatan ng abogado na kausapin ang kanyang kliyente mas matindi pa po sa mga kamag-anak.
while relatives may properly be limited in their interaction with an accused person under detention, ang abogado po at any time of the day or night ay dapat bigyan ng access sa kanyang kliyente. So, nasaan yung mother ni Congressman po? Nasaan po yung mother? Nariyan po siya sa isang lugar, malapit lang po rito. Minsan mo namin yung pangalan, sir. Ayaw po yung hindi naman po public figure yung kanyang nanay, mahihain po eh. May dala-dala lang siyang maliit na maleta, nandun yung gamit ng kanyang anak, konting pagkain, at gusto lang niyang mayakap at mahagkan ang kanyang anak na 2 years, more or less na yata niya hindi nakikita. At ngayon, makikita niya nakaposas pa. Ilang taon na po yung mother, sir? She's in her late 70s, I believe. May we know saan po siya galing, sir? Alam ko, may bahay po sila rito sa Manila, somewhere near here. Attorney, bukod dun sa bahala ka na pagdating ng niya dito, ano pa bang nabanggit niya sa'yo? Yung iba po ay confidential kasi. That's between a lawyer and a client. But I can evolve, sabi niya, eto, they kidnapped me. We have no choice. Pero na umuwi sa Pilipinas, ikaw nang bahala dyan. Sabi ko naman sa kanya, sir, do not worry. We are ready. We have been ready for 2 years. Thank you po, attorney. Habol na. Ferdinand Topacio. Ben! Ano na sa'yo? Ano po? Habol po namin, attorney. Ano ko lang hapon eh. O, kanina tong mic. O, kanina tong mic. Ito. Bahala sa artist. Kasama din ni Attorney Topacio, no? Yung pamilya, yung nanay na may dalang Boosty! Kaya narinig niyo naman po yung sinabi ni Atty. Topacio na ang magulang niya, ang nanay niya po ay nandito, may dalang maliit na maleta at may dalang konting pagkain at gusto lang po nilang mayakap ang kanyang anak na si Ernita Besian. Yun lang po. Yung pagkain na dito sa akin. Yung pagkain na dito sa process ko yan. Sabi ko, so I can advise you. Ako mo ba na yan, I can see how he is, if he's good, or if he was mistreated, or whatever, or if any of his rights were violated.